Habang patuloy itong tinititigan nila Nuli, dahan-dahan siyang nakasipat ng muka sa punong yon. Nakatitig ito sa kanila habang hindi nila nakitaan ng kahit na anong paggalaw. Sa paglipas ng oras, sa pananatili nila sa punong yon, biglang nakarinig sila ng pagbunot ng ugat sa lupa. Habang patuloy silang nakikiramdam sa paligid, pansin nilang naglalagas ang dahon ng puno na kanilang pinagmamasdan. "Iho, umatras ka muna. Lalabas ang gabay ng engkanto ng punong ito. Huwag kang mag-alala. Hindi ito mananakit ng mga taong may alam sa lihim na karunungan," wika ng ermitanyo. Nang marinig ito ni Nuli, agad din naman itong tinugon ang sinabi ng kanyang maestro. Ilang minuto pa ang makalipas, tuluyan na ngang nasipat nila Nuli ang paggalaw ng sanga ng puno. Biglang umahon ang mga ugat nito sa lupa at hindi naglaon ay nasipat na nga nila ang kaanyuan nito. Paglalarawan ni Nuli sa engkantong yun ay halos kapareha lang ito sa ordinaryong puno. Ang pinagkakaiba nga lang nila, dahil ang nilalang na yon ay merong nakabaong bato sa kanyang noo. Ayon kay Manong Duming, na ang batong nasilayan nila sa noo ng engkanto ay ang pinagmula ng isip at mutya nito. Kapag tagumpay itong makuha ng isang tao, mabigyan siya nito ng kakayahang makapagbasa ng isipan at binabalak ng mga ordinaryong mga tao. Pero bago yun makuha ang ganong kalakas na mutya, kinakailangan niyang kunin ang bato sa ibabaw ng bangkay ng engkanto. Mabagsik na kalaban ang ganong engkanto, pero mabait silang kaibigan. Sa patuloy nilang panunood sa nilalang, bigla itong lumapit sa kanilang kinaroroonan. Nang makalapit na ito, biglang lumaylay ang isang sanga nito na para bang nakipag-usap ito sa kanila. Ilang minuto pa ang makalipas, nagwika ang nilalang na yun ng gamit-gamit ang wikang hindi maunawaan ni Nuli. Nang marinig niya ang sinabi nito, sumagot naman ang ermitanyo sa wikang gamit ng engkanto. Habang sila ay nag-uusap, napakaraming katanungan ang bumabalot sa isipan ni Nuli. Iniisip niya noon kung ano ang pinag-usapan ng dalawa at kung ano ang gamit na lengguwahe nila. Hindi kasi talaga maunawaan ni Nuli ang mga pinagsasabi nito. Matapos nitong makipag-usap, agad din namang bumalik sa kanyang pinanggalingan ang engkanto. Matapos yan, isinuot nito sa lupa ang kanyang ugat upang ikubli ang totoo niyang wangis. Matapos makapagtago ang engkantong yon, agad din naman itong binalot ng mga nilalang na malaalitap-tap ang itsura. "Tayo na, iho. Bumalik na tayo sa kinaroroonan nila Tonyo," wika ng ermitanyo. Matapos makapagwika ng ermitanyo, tumango lang naman si Nuli upang sundin ang nais nito. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang pinagpapahinghan, ay halos hindi maiwasang magtanong ni Nuli sa kanyang maestro. "Ermitanyong Duming, ano ho ba ang pinag-usapan nyo ng engkanto? Kasi kahit ano ang aking pag-intindi, hindi ko talaga kayo maunawaan eh," wika ni Nuli. Hindi mo talaga maunawaan ang gamit naming dialekto, iho. Alam mo kasi, tanging mga ermitanyo at babaylan lamang
ang may kakayahang gumamit ng ganong dayalekto. Minana pa namin ang dayalektong yan sa mga taong naging kaisa ng kalikasan. Huwag kang mag-alala, iho. Kapag may panahon ako, ituturo ko sa iyo ang dayalektong gamit ko. Sagot ng ermitanyo. Ayon sa ermitanyo, na ang pinag-usapan nila ng engkantong yon ay ang pinakamalapit na daan patungong Altagan. Binigyan din ito ng babala ng ermitanyo na mag-iingat sa mga masamang nilalang na umaaligid sa paligid. Nang marinig ng engkanto ang sinabi ng ermitanyo, ay ipiniliwanag naman ito ang dahilan kung bakit panatag sila sa lugar na yon. Ayon sa engkanto, na ang lupaing kanilang kinatatayuan ay isang banal na lupa na tinitirhan ng samut-saring engkanto na may kabutihang puso. Wala silang pinahintulutang dumaan na masamang nilalang dahil mariin nilang pinagbabawal na malagyan ng lason ang banal nilang lugar. Dagdag pa ng ermitanyo na ang ilang mga engkantong naninirahan sa lugar na yon ay marami ng napaslang na iba't ibang elemento. Dahil sa mga narinig noon ni Nuli, tuluyan ang napanatag ang kanyang sarili sa lugar na kanilang pinagpapahingahan. Nang makabalik na sila sa kanilang pinagpapahingahan, nadatna nila ang dalawa na tuloy pa rin sa pananalangin. Tonyo, Karding, hindi pa ba kayo matutulog? Tanong ni Nuli. Matapos niyang tanungin ang kanyang kaibigan, hindi naman nakasagot ang mga ito sa kanyang mga katanungan. Dahil sa hindi pinansin si Nuli ng kanyang kaibigan, kung kaya't pinili na lang niyang hintayin ang mga pinapanalangin nito. Mas mabuting hintayin niyo na lang na matapos sa panalangin ang kaibigan mo. Alam mo naman, hindi dapat tayo makipag-usap sa tao kapag kinakausap natin ang amang may likha. Isang kasalanan ang itigil ang iyong pananalangin para lang sagutin ang sinumang nagtatanong o sinuman sa iyong katabi. Wika ng ermitanyo. Pasensya na ho kayo, ermitanyo. Sadyang nagulat lang ako sa ginagawa ng dalawa ngayon eh. Sa 10 oras pa naman ang gabi. Sagot ni Nuli. Matapos nitong makapagsalita, pinili ng ermitanyong sindihan ang kanyang tabako. Habang naghihintay sila ng pagtatapos sa pananalangin ng dalawa, ninais na lamang nilang magkwentuhan tungkol sa mga nakaraan ng ermitanyo. Dahil sa kakulitan ni Nuli, wala namang nagawa ang ermitanyo kundi ibahagi sa kanyang disipulo ang kanyang naging buhay. Alam mo iyo, nung bata pa ako, kagayang-kagaya mo ko. Hindi ako titigil hanggat hindi nasasagot ang katanungang bumabalot sa aking isipan. Natatandaan ko pa nga, yun din ang dahilan ng pag-aaway namin ng kamag-aral kong si Lulu mo. Dahil sa kakulitan kong malalaman ang kanyang mga sekreto rin. Wika nito. Ayon sa ermitanyo, na noong kabataan niya ay namumuhay siyang mahilig talaga sa sabong. Kagaya ng iba, nasulit niya ang kanyang kabataan sa kahit na anong laro. Pero ang hindi niya makakaligtaan sa araw-araw ay ang pagsasabong. Ang hindi lang nagawa ng ermitanyo ay ang lumabas ng tahanan na hindi alam ng kanyang mga magulang. Mahigpit kasing pinagbabawal ng kanyang ina ang pakikipaglaro sa ibang mga bata na hindi niya kilala. Dahil nauso na noon ang panlinlang ng mga aswang para dumukot ng mga bata
maging mga matatanda. Kung nais na maglaro ni Manong Duming, ay kinakailangang sa kakilala lang niya ito gagawin ang kanilang mga nilalaro. Sa paglipas ng panahon, bilang bata ni Manong Duming, ay dumating nga ang oras ng nangyari na hindi nila inaasahan. 3 sa mga kaibigan niya ang dinukot ng mga engkanto at 1 sa mga kapatid niya ang dinukot ng aswang. Simula noon, nagsanay siya upang maging dalubhasang antingero kung papaano tugisin ang mga aswang. Antingero talaga ang nais niya upang makapaghiganti. Pero sa paglaki niya, dahan-dahan itong nagbago. Bukod sa paging antingero, ay natuto siyang ng gamot na siyang dahilan para malayo siya sa kanyang mga magulang. Isa kasi sa mga naging pasyente niya ang namatay dahil sa sinapian ito ng itim na engkanto. Magmula noon, kinamuhian na siya ng mga tao sa baryo dahil sa kanyang malaking pagkakamali, at napadpad siya sa bundok na tinatawag na Lagtok. Sa ilang araw niyang palaboy-laboy sa lugar, doon niya nakilala ang 2 ermitanyo. Sinanay siya ng isang ermitanyong nakilala niya pero halos ayaw niyang matuto rito. Pero nung nakilala niya ang ermitanyong may alagang engkantong ahas, tapos nang gagamot din, doon na unti-unting nabuo sa isipan niya ang kanyang hilig sa pagpapalakas ng panggagamot. Hindi noon nag-aral si Manong Duming dahil sa gusto ng ermitanyong kumupkup sa kanya. Bagkus ay gusto niya ang aral na yon. Sa paglipas lamang ng 3 taon, nagawa ng makuha ni Manong Duming ang mga mutya na kahit mga antingero, maghihirap na makuha ito. Marami siyang sinakripisyo sa larangang kanyang tinatahak, at kasama na sa sakripisyong yon ay ang kanyang malapit na kaibigan. Tandang-tanda pa noon ni Manong Duming ang sinabi ng kanyang maestro na kung nais mong magtagumpay, kinakailangan mong iwan ang mga bagay na hindi mo kailangan. Kung kinakailangang talikuran ang mga ilan sa iyong mga kaibigan, ay gawin mo ito nang walang pagdadalawang isip. Labis kasi noong naniniwala ang ermitanyong yon na kung desidido talaga ang taong makuha ang kanyang gusto, ay hahanapan niya ito ng paraan upang magkatotoo. Masakit mang pakinggan ang sinabi ng ermitanyo, pero yan talaga ang katotohanang kinakailangan ng isang tao na naghahanap ng tagumpay sa buhay. Dahil sa kanyang maestro, pinili niyang sundin ang mga katanungan ng walang pagdududa. Sa paglipas ng panahon ng ermitanyo, tuluyan na nga siyang iniwasan ng mga tao sa tuwing babalik siya sa baryo. Pero kahit ganun pa ang nangyari, masaya pa rin naman siya dahil naroon pa rin ang kanyang pamilya na nakahandang sumuporta at umalalay sa mga desisyong kanyang ginagawa. Habang patuloy ang kanilang pagsasama ng lulo ni Nuli, marami silang pinagdaanang pagsubok. Okay mga kaermitanyo, pasensya't hindi tayo nakapag-upload ng 1 linggo dahil nasira yung isang pang-record natin. Pero hanggang ngayon, hindi pa dumating yung in-order natin eh. Kaya test muna sa earphones na ginagamit natin. Yun lang. Maraming salamat.